para sa mga nabudol, nais kong iatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Subject matter sa isip ko papunta dito. Problema ay baka ito ang plataforma dito na lang tayo mga issue na nalapit sa tao. Kailangan hirapan sa puso niyo. Alam mo, I would like to I do not want to criticize anybody. But you know, whatever you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, sa iyong nasadalan ng timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng it's a problem, it will take time. But apparently, itong sa panahon nito, patong, yung solusyon, mahina ang madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa
puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka, either is subsidized o whatever, but the goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Mukhang hindi niya kaya na amurin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Uli natin yung graft and corruption. Yan. Kasi anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo o the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the leadership of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita naman. Talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon sa kanya, doon sa administration. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, kapag pasyal ka, paski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya.
kapalit. Easier for you to find employment or jobs now than before. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagpupo niya, naabutan pa niya yung yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durubista, may ganon ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hithitan. So, maski yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi mo kasi meron isang presidente na talagang buang pero yung bisyo ng droga long term yan. Maging ulol si Marcos maybe constant use of heroin. Aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya kumagalaw. Hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya. O natutulog. Ganito na lang. Marami na ito muna. I think the Marcos government has fallen short of the expectation. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na gano'n ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ibig sabihin niya, kung sabihin niya, wala yung Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Tignan mo ang Pilipino, pagka magturo lang sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-uusap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay yan sa Senado.
para paski batas na lang ang habulin natin. Or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. So ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana maharapan nila ng pagkain. Talagang tumataas. Kaya, I don't know how it operates now. But if we continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. But aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae na laptop ang pamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Alam mo, ang isang tao, importante talaga. Importante. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of what she was there in Malacanang was no longer right. We choose to make a decision. Pagkakita. As a matter of, hindi naman kailangan sa kanila. Pagkakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. At all of you. Itong apa yang karo lagi belum? Si Pastor. Maghanap ng tao na kandidato kung manalo at makaupo dyan as a senator. What's the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan, si Pastor. Hindi nila narinig kami, Pastor, yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, apostoles yawa. Hindi tayo politika ito eh. So, yung Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong
sunod-sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity, pati yung abogado, palit tayo. At ang Pilipinas, hindi mo lang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga-Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko na siguro ipakilala ko ito. Nakamot ako. Tumakapitulo yun. May pera mo. May magkain kayo niya. Ito ang magastos. Wala pa akong kapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aim was in military. Kaibigan namin, common friend. Military na not so because parang maluwag na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kalili. Tiniente yun. Pagsarap ng bola, natumba, matay. Punta ko sa ito. Nagsalok na ng bola, namatay. Yes, Mayor. Ang bola? Utaw? Bakal? Ang bola naman. O bakit namatay? Kasi pagsalo, bakit talagang sinadya na nilakasan ng gusto? Baka may pustahan sa yung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Kaya ano, tumakilid ka lang palawan. Eh, kasi doon namatay, hindi ako mapatawa, hindi talaga ang nangyari. Doon na tumba kaya minsan yung nag-iisip ako kung tatakbuhin ko ito sa Bato. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang ano ha, siya. Hindi ako. Mayor ako. Tusan mo patay ka. So yun, Chief of Police. Pinakamatagal kasi alam mo, kung bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, assign sa Davao. Tapos ng asawa, doon sila ng malapit talaga sa akin sila. Ngayon, hindi sabihin mo bata, tao ba rin. Kaibigan.
minsan itong mga putang ng kriminal. Pato! Ang ina yung balik-balik niya sa... Gawin mo! Yes, sir! Minsan, magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman, alam mo totoo sa totoo na, maprang-aprang na, walang sundalo na hindi mo. Walang sundalo na hindi mo. Baski na walang uto sa kanila. If you are assigned in a certain place, tapos gulugin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord na sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabi mo, pagdating ng promotion, conference, ano ba ito? Parang muna, rate, marami. Rate, 4. Panlima. Siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan. Ngayon, kumasahan niya ang isang luna. Hindi na kailangan sabihin mo na ako ang sa'yo. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance niyo. Talagang tapos. Lahat. Lahat yan, walang ano. Lahat. Baka mo, ganun. Pero yung extra judicial feeling, wala na tayong extra, healing lang. Pero sino nag-build ko na po tayo na yun? Bakit maging extra yan? Ano yan? Puta? Lahat sundalo. And, nandito na ba? Nandito na ba? Kompleto na ba? Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako yan. Maka-Duterte ito eh. Talagang maka-Duterte ito. Nakikita kami minsan, kuha siya ng row, ini-encourage ko. Tignan mo lang, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Sabi ko yan, balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Dumi. Parang pwede na maging ito lang may tao may social conference. Ngayon, agresiyaw na yan. Usapin mo yung tao yung tapos ng trabaho yung acting. Gaya mo na yan. Usapin mo nung wala ka sa trabaho. Hindi yung nagrama. Frank ka ito siya kung kilala nito siya. Frank ka na tao yan. Diretso. Yan ang gustuhan mo. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Kailangan tayo. Baka sa sunod sa Bicol,
at least para sigurado talaga na merong natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, patay ng dito. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket si Judy Vasco, ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Pero wala na talagang pera. Last minute, ambag-ambag ng dami. Ano ba sa Tagalog yan? Robin. Pero kung pumunta kayo ng Davao, ito, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayurian. Pasama na doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may hara. Kaya ito. Pero huwag kayong mag-ano, yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige kasal, mahulog sana yan. Wala na mga tao. Intervals, interspans. Kaya ng Mindanao. Actually, hindi na ako naglulungan. Parang kung ano kaya sa Davao, kindly drop by si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing, walang problema na ito sa propaganda. No, pinagpamalaki yan sa Mindanao. Printing press. Sabihin mo lang na kalahati nito kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na mong. Huwag kang mahiya. Well, seriously now, I'd like to remind again in your Bible that, you know, democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. President, you have served there for about 6 years in Alaska, another one. And for the mayor and the rest of the officials. Talagang election. Mabuti yan. So it is intended. Ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yung papasok. Huwag rin yung ano yan. Kasi sa ating grupo, lalo na yung dala ng armas, tapos
Walang mangyari niya, isirain ang mga bayan natin. Look for somebody na talagang stand for what is right and what is really just. Kung kilala ko lang ito ang mga tao na ito, kurang ano ito. At least may, lalo na ito si Tony Martin. Parang pare ito eh. Kamali ito ng trabaho, pare sana ito iglesia. Pastor na. Kung magsalita ito, totoo. Ang tinig ako dito. Marunong right talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ng Martin. Hindi ko kaya habulin. Totoo yun. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Baka may kwento mo ito sa korte, puta na nawagan, ng paso na. Kunting awa naman. Atty. Lambino, yung tagal na ng trabaho ito sa PDP. Very quick. Talagang naghintay lang sa panahon. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidate, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Jun Ibasco. And si Jun Ibasco, yan ang noon pa, nung mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Yun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay, ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Hindi na trabaho mo. One day, kung sila Pegastares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagplenong ito sila sa Tunog Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung piskal na assign pagkaganong Lago, New York. Ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Uwi na lang na walang nangyari na operational kasi papatayin ka ulit ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Tison. NPA talaga. NPA talaga. Huwag na tayong magkaraman. So, gustong ganunin ng sabi ko, pare yan. Kung ano yan, lamay pa ba yan? Gusto lang ka ng ano. Gusto kayo mo yung totoo lang. So, na-detain siya. At yung one day, nalala pa ninyo yun, inutos ni Gore Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalan lahat. Lahat na kumurista, pinalaman sa tulungan. Si John, isa. Wala siya nakapunta. Bakit? Sabi ko, so, opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mo gano'n. Pag ganyan yung mga pare na talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan.
Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko yun. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Ganon yun, 25, 30. Gala, from a NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan ang tigas dyan sa yung mga military naman. Sabi ko, intindihin. In-release eh. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinapera kasi wala akong ano. Yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan naman. Kaya ko nung sabi nila na yung si Duterte komunista yun. Ang totoo niyan talaga. Kasi hindi pa sila nahuli. Ako pumapasok na sa Philippines. Noon siguro, nagsasalita, i-istorya natin. Istorya lang. Kaya every time mababa ako, mga military intelligence, sabi ko ni Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga-Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, I mean, maniwala. Sinabi ko sa totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan ako pupunta, hit ko yan. Kasi wala kang problema dyan. Ano ba yan yung pare marunong mga Katoliko? Ito ha, organize tayo, mga ito, ganun. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo naman tayo magpapagyan sa bulan ng isip. So, ganito, sa yung ano sa akin, wala naman. Sanay na pa eh. Siya na yung presence sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. Only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo gawag siguro. Punta mo yung rally kami sa inyo. Yung mabibigat, buwangga siguro. Nandoon na magkaroon bigat kasi una-una, sa totoo lang, wala kang pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso na. Maybe even sa katawan ng hindi. Alam mo yung aeroplano, ako piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayon matanda na ako kasi yung pressure. Hindi mo yung halata yan pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Oo, ganun, hindi na wala kaya. So sa mga big rallies, pag-ibilan.
Dito tayo magsunod kay yung trust in you. So yung nila ng program. Sign language yan. Kita tayo bukas. Kasi makaraan ako para gano'n na lang. So, uwi na tayo. Hindi ko discover dito. Wala yung ano lang, tingin ko na natod pambuhay na. Dito pala yung classmate ko. Dabs, Mamao. O, Lanao del Norte. Classmate ko yan sa kapats ko ka sa law school sa Pasadena. Believe ako. So na next time. Akong layang ako dito kay, no? Katakbo yung pasahan ng Diwali. Pero sa tingin ko lang ha, pag itong yung napipika yung Pilipino, I don't know if it's done to another level. Pero yung Pilipino napipika na sa there was a time na so many elections ago, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga. So, wala akong kay kalaban. Sino man sila? Sino ang kalaban niyo? Sino ang kalaban niyo? Tugit wato. Alam ko na pipika ang Pilipino as of now, hindi not hatred or ano. Pero I could sense nandiyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao papasok yan sa utak nila habang buboto patay. Halos ay lahat ng partido. Totoo yan. Yung ano ng tao ngayon, ang tao hindi naman sa galit. I don't know if it's I would not want to raise it to the level of anger or hate. But
ako, sigurado ako, na ang Pilipino na 50 ka na, either failed promises or propaganda. Kaya pagdating ng, kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas, wala, swerte natin. Ubos, panalo, kaya na. Pati si Torre-Torre na hindi kandidato. Ilagay niya yung pangalan mo. Torreon is a very good lawyer. Number one. Kita mo si Pastor nakatulong pa kami. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n na simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng sabi niya, sadya niya. So, wala tayo na. Hindi na yung kapatid na kami. Okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! Tatras, tatay.